Okay, muli mga kaibigan, narito na naman tayo para ipagpatuloy ang ating pag-comment doon po sa video ni Michael Sandoval mga kaibigan. So, heto po uli ang video ni ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan ulit natin si Michael Sandoval. Matatapos din po ang kanilang buhay at higit sa lahat, matatapos din po ang daigdig na ito sapagkat nagtakda ang Panginoon Diyos ng araw ng paghuhukom na kung saan ay matutupok ang buong daigdig at masusunog ang lahat po ng mga bagay sa daigdig na ito. Kaya sino po ang mga mapapalad? Ang mga taong nakarating sa wastong pagkaunawa na dapat nilang sundin ang mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. May tinitiyak po ang ating Panginoon Kristo na mga taong maliligtas, mamatay man, pero merong muling pagkabuhay. Natin dito po sa unang Korinto, sa 15:52. Ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Mga kaibigan po namin, ano po ang kahulugan na hindi na makapananaig sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo kahit ang kapangyarihan ng kamatayan? Tandaan po natin, kahit na ang mga kaanib nito ay mamatay o malagutan ng hininga, mabubuhay anyang mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Pahayag po yan ng talata. Kailan po ito magaganap? Sana napansin ninyo, sa huling pagtunog ng pakakak. Sa huling pagtunog ng pakakak. Ang tanong, kailan po ang tinutukoy na huling pagtunog ng pakakak na kung saan mabubuhay na mag-uli na walang kasiraan yung mga mapapalad na mga maliligtas? Ang babasahin natin po ay pahayag muli ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica sa 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga magulang at mga kaibigan, ang tinutukoy po ni Apostol Pablo na huling pagtunog ng pakakak na sa araw na iyon ay bubuhaying mag-uli ang mga kay Kristo ay sa pagbabalik po ng ating Panginoon Kristo o sa kanyang ikalawang pagparito na siya rin pong araw ng paghuhukom. Panig ng mga taga-iglesia ni Cristo, mga kababayan at mga kapatid na nanunood at nakaantabay dito po sa aking programang Expose the Truth, ay yung iglesia daw, no? Na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, na ito'y inaangkin ng mga taga-iglesia ni Cristo na sila daw ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at ang pangalan daw ay ang Iglesia ni Cristo. No? So, ayon sa napakinggan natin, ang mga member po ng nasa loob ng Iglesia ni Cristo, mga kaibigan, ay hindi daw mananaig sa Kanya kahit ang kamatayan. No? So pinaliwanag ni Michael Sandoval, ang depensor ng Iglesia ni Cristo, mga kaibigan, na hindi naman ibig sabihin daw na ang mga nasa loob ng Iglesia ni Cristo ay hindi na mamamatay, sapagkat pati nga si Cristo at pati ang mga apostol ay namatay din. Ano ang paliwanag ni Michael Sandoval? Napakinggan natin, mga kaibigan, na
ang ibig sabihin daw, kahit mamamatay, ang mga nasa member ng Iglesia ni Cristo ay bubuhayin naman muli. Pagdating ng huling pakakak. Heto po, pakinggan natin mabuti mga kaibigan yung sinabi niya at atin pong pakinggan ng maigi. Dito po sa kanyang binasa sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 52. Ganito ang sinasabi mga kaibigan. Bigyan ko lamang po ng komento sapagkat misleading po dito ni Michael Sandoval mga kaibigan. Ewan ko kung alam niya pero baka palusot niya lang ito. No? Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling paghihip ng trompeta, sapagkat pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. Para malaman natin kung ano ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, ulitin ko dito sa verse 51, ganito ang sinasabi, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Yan po ang stand o patunay ni Michael Sandoval sa kanyang sinabi. 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. So ayon kay Michael Sandoval mga kaibigan, tama naman yung versikulo. Pero bakit ko sinabi na misleading siya? Doon sa kanyang binasa mga kababayan. Kasi sabi dito napakaliwanag, no? Tayo'y babaguhin kailan? Pagtunog ng huling pakakak o trompeta o pag-ihip. Mga kapatid, take note, babaguhin tayong lahat. Sabi, tayong lahat babaguhin. Lahat. So, ibig sabihin kung lahat, lahat. Na maligtas. Lahat na maligtas. Tayong lahat ay babaguhin. Kailan? Pagtunog ng huling pakakak. Idinugtong ni Michael yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Tignan natin mga kapatid. Hindi po naunawaan ng mga taga-iglesia ni Cristo ang kanilang sinasabi o ang kanilang binabasa. Ganito po ang sinasabi sa unang Tesalonica kapitulo 4. Sa verse 16, ganito po, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Maliwanag po dito ang sinabi mga kaibigan na pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo ang bubuhayin lang. So ibig sabihin meron hindi. Magkaiba doon sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 51 hanggang 52 na ang babaguhin ni Kristo sa huling pakakak lahat. Pero dito sa idinugtong niyang bersikulo na hindi naman dapat magkadugtong,
ay ang bubuhayin lang ni Kristo ay ang mga namatay ken Kristo lang. Yung nananampalataya lang kay Kristo, yung namatay lang kay Kristo. So ibig sabihin, meron hindi niya binuhay. Sino yung mga yon? Yung hindi yung hindi namatay kay Kristo. Ganun po mga kapatid ang pag-analyze ng Biblia. Ang babaguhin ng Panginoong Hesukristo sa huling pagtunog ng pakakak, lahat. Pero dito sa Tesalonica, hindi naman ito huling pakakak kasi mga kapatid. Hindi ito yung huling pakakak. Ang pakahulugan lang ni Michael Sandoval ay ito yung huling pakakak, yung pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, mali po ang pag-unawa ng mga taga-iglesia ni Kristo, mga kaibigan. Bakit? Kasi ang huling pakakak, hindi po yung pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo dito sa unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16. Kasi itong unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16, hindi ito yung huling pakakak. Mga kaibigan na taga-iglesia ni Kristo, kapatid na Ronald Bart, hindi ito yung hindi ito yung huling pakakak. Kaya nga ang liwanag, ang bubuhayin lang ni Kristo yung namatay sa kanya. Hindi kasali yung hindi namatay. Kaya hindi pa magugunaw ang mundo tulad ng sinabi ni Michael Sandoval na pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo ay magugunaw na ang mundo. Mali yung pananaw o yung pagkaunawa ng mga taga-iglesia ni Kristo. Kasi ang babaguhin o ang mag-glorified body dito sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 51 hanggang 52 ay lahat na maliligtas. Babaguhin tayong lahat, sabi ni Pablo. Kailan? Paghuling pagtunog ng pakakak. Yun ba yung unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16? Hindi. Bakit? Kasi ang bubuhayin lang ni Kristo doon yung namatay kay Kristo. Kung hindi bubuhayin, maliwanag po yung ating napakinggan, mga kaibigan. Dito po sa Pahayag Kapitulo 20 versikulo 5. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabubuhay hanggang hindi matapos ang 1,000 taon. Ang liwanag, mga kaibigan, pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang buhayin lang ang namatay kay Kristo. Kung yun lang ang bubuhayin, sabi ni Apostol Juan, dito po sa chapter 20 ng Pahayag, verse 5, tama, meron pa daw hindi mabubuhay. May unang pagkabuhay, may pangalawang pagkabuhay. Kailan mabuhay yung pangalawang pagkabuhay? Pagkatapos ng 1,000 taon. Ano ang katunayan? Verse 6, pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang liwanag po, mga kaibigan, na pagkatapos ng 1,000 taon, saka mabubuhay itong mga hindi pa nabuhay na pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Paano sabihin ng mga taga-iglesia ni Kristo na magugunaw na ang mundo pagbalik ng Panginoong Hesukristo, samantalang ang bubuhayin lang ng ating Panginoong Hesukristo doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, yung nangamatay lang kay Kristo, no?
So dito sa verse 6 sa chapter 20 ng pahayag, kasama daw ni Kristo maghahari sa 1,000 taon. No? Saan sila maghahari, mga kaibigan at mga kababayan? Dito po sa chapter 5 ng pahayag, sa verse 10, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ang liwanag sa lupa. Kaya totoo po yung sinasabi ng ang dating daan o ang kapatid na Eli Soriano, mga kaibigan, na hindi talaga magugunaw ang mundo pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo kasi meron pang magaganap na 1,000 taon. Saan? Dito sa lupa, hindi sa langit. Sapagkat ang ibig sabihin kasi nga ang paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, mga kababayan, ay meron pong nakita ni Juan dito po sa chapter 20 verse 4. Gusto ko pong basahin, ganito ang sinasabi. At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa patutuo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag sa salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Saan? Dito sa lupa. Dito sa lupa. Ang sabi ng mga taga-iglesia ni Kristo, sa langit daw. Mali. Pati ang mga iglesia katolika, sa langit daw. Pati yung mga ibang born again Christian, yung mga pastor, sabi nila, sa langit daw maghahari ng 1,000 taon. Mali po, mga kaibigan. Kasi kung i-analyze natin, mga kapatid, dito sa verse 4, sabi ni Juan, nakakita ako, sabi niya, ng mga trono. At ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang maghatol. Kung maghatol, ibig sabihin, mayroon silang hahatulan. Kung mayroon silang hahatulan, anong hatulan nila doon sa langit? Sapagkat doon po sa langit, mga kababayan, dito po sa chapter 21 ng Revelation, verse 27, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iningatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. So doon pala sa langit, walang masama doon. Walang gumagawa ng karumal-dumal. Kung sa langit maghahari, sinong hahatulan? Pwede bang maghatol ka sa walang kasalanan? Kasi ang ginawa ni Kristo doon sa bubuhayin niya upang maghari sa 1,000 taon ay maghatol. Yan nga ang sagutin ninyo, mga taga-iglesia ni Kristo. Sinong hahatulan ng mga umupo doon sa trono upang maghatol? Samantalang sabi sa Biblia, walang anumang marumi doon sa langit. Yan. Doon po kulang ng kaalaman ang mga taga-iglesia ni Kristo, mga kababayan. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na patuloy po kayong manood dito po sa programang Expose the Truth, sapagkat napakarami po tayong matutunan at malalaman dito po, mga kaibigan, at marami pa po akong dapat i-expose na dapat natin malaman tungkol po sa ating mga kaligtasan. Hindi dahil mayaman o maganda ang kapilya, hindi dahil marami ang member ng grupo ay totoo na. Hindi po, mga kababayan. Tignan natin kung tama nga po ang kanilang mga aral tungkol po sa kaligtasan. Nang sa gayon, hindi po tayo mapapahamak at tayo'y makakarating sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong panunood
Hanggang sa muli, kita-kita pa rin tayo sa ganitong paraan.